Muli po sa ating lahat na mga minamahal po namin mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang dako po ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat at mapagpalang umaga po mga kapatid. Pagpasalamat po natin sa Panginoon ang pagkakaloob niya sa atin ng isang magandang araw upang tayo po ay magsama-sama na mag-aaral muli at makinig po ng kanyang mga salita. Amen. Kaya purihin po natin ng Diyos, siya nga po ay karapat-dapat at dakila po sa lahat ng bagay, kaya hindi po natin siya pwedeng i-disrespect. Kaya lahat po nawa tayo ay matamang po na makinig sa mga mensahe na ipapabot po ng ating Diyos sa umaga po ito. At tayo po ay manalangin. O Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sa lahat po ng iyong mga kabutihan na ginagawa sa aming buhay. Maraming salamat po Diyos sa pagkakaloob mo ng panibagong biyaya po ng kalakasan, buhay at hininga upang kami po ay maparito na makinig po ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin nga po namin na pangunahan mo itong gawain po na ito. Hiling po namin ang dakilang Espiritu Santo mo Diyos na siya pong mangusap po sa puso, sa isipan at sa buhay po ng bawat isa. At salamat sa inyo po mga salita na may papahayag dahil alam po namin na ito po ay kailangan po namin upang sa kayo ng Diyos ay mapatatag at mapalaki pa po ang aming pananampalataya. Naway malugod ka, Diyos, sa aming pagpupo sa inyo pong harapan at naway ang pagpapala mo ay inyo po imuhos sa bawat isa. Maraming salamat po Diyos sa inyong mga salita na aming pag-aaralan at ito po ay aming pakinggan ng mabuti. Salamat po at ito po ang aming dalangin Ama sa tanging pangalan mo lamang ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Hallelujah! Maraming salamat po sa opportunity po na ibigay para makapagpayag po tayo po sa ating ng Diyos. At yan po, naka-flash po dyan mga kapatid ang magat po ng ating pag-aaralan ngayon, ang katangian ng pananampalataya at totoong mananampalataya. Hallelujah. Bago po yan mga kapatid, sinasabi na po sa salita po ng Diyos na tayo po ay parang damo, parang bulaklak po. At ang damo ay hindi po nagtatagal, ganoon din po ang bulaklak ay nalalanta. So, ibig sabihin po niyan mga kapatid, ang buhay po natin dito sa mundo ay napakaiksi. Napakaiksi po ng ating buhay dito sa mundo. Kaya huwag po nating sayanin ang mga pagkakataon, ang mga oportunidad na tayo po ay nabigyan para maglingkod po sa ating Panginoon. Kahit man po nandiyan po kayo sa loob, ay pwede po natin paglingkuran ang ating Diyos. So napakaiksi po ng buhay, huwag po nating sayangin. Kaya ito pong pag-aaralan natin ay konektado po ito patungkol po sa ating pananampalataya. Na dahil alam po natin na may silangan po ang ating buhay dito sa mundo, kinakailangan po na ang ating pananampalataya sa Diyos ay ating palalimin ng palalimin at paigtingin po natin upang mas lalo pa po tayong mapalapit po sa ating Diyos at magawa po natin ang mga gawain iniukol po niya sa atin. Kasi bawat isa po sa atin na kanya pong binigyan ng kanyang buhay ay meron po tayong tungkulin at na habang tayo po ay nabubuhay po dito sa balat ng lupa. At iyan, ito pong pag-aaralan po natin ngayong araw ay hangin po sa aklat po ng Hebrew, chapter 11, sinasabi po Book of Faith. Sumahaba po yan mga kapatid, kaya alam kong kulang po ang ating oras upang talakayin natin yan, kaya binabahagi-bahagi po ito para hindi po tayo magmamadali at maintindihan po natin ng maayos ito pong salita po ng Panginoon. At isa pong bagay na gusto ko rin pong sabihin sa atin, meron pong pagkakaiba, malaki po ang pagkakaiba ng karaniwan sa katotohanan. Naririnig po natin
na sinasabi rin po ng ating mga tagapagturo, mga pastors po na hindi dahil po tinatanggap po ng marami o ini-endorse po ng marami ay yun na po ay tama. Ano? So meron pong pagkakaiba yung karaniwan lang at yung katotohanan. Okay? So marami pong, kung tatanungin po natin, marami pong mga tao pagdating po sa usaping pananampalataya, lahat po sasabihin nila na meron po silang pananampalataya. Pero ano nga ba ang mga katangian na makikita para masasabing ang isang tao po ay meron talagang totoong pananampalataya? Dahil po pwede rin po na ang demonyo ay sabihin niya na naniniwala may Diyos. Ano? Pero hindi siya sumusunod. Okay? So, umpisahan po natin basahin ang salita po ng Panginoon para hindi po tayo magtagal. Hallelujah. Sabi po niya dyan sa verse 1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. So dyan po ay dinefine po kung ano po ang ibig sabihin po ng pananampalataya. Yan po ay katiyakan at kasiguruhan po sa mga bagay na kahit po hindi po natin nakikita, ay umaasa po tayo na mapapasa atin. Halimbawa po sa ating panalangin na kahit hindi pa po natin nakikita o nahahawakan yung ating mga ipinapanalangin, ay andun po yung pag-asa po natin. At dahil sa ating pananampalataya ay nakatitiyak po tayo na yan po ay mangyayari sa ayon po sa kalooban po ng Diyos. Amen? So, sa verse 2, sabi po niya dyan, kasi tuloy lang po natin, kapatid. Sa verse 2, sabi niya, dahil sa pananampalataya, take note dyan po mga kapatid, dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila po ng Diyos. Bakit po sila kinalugdan ng Diyos? Bakit po kinasiyahan ng Diyos ang mga nauna pong mga ninuno po natin na nanampalataya sa Panginoon? Dahil po sa pananampalataya. At ang tinutukoy pong klase, uri po ng pananampalataya niyan ay hindi lamang po sa nananampalataya sa salita. Hindi po sa simpleng salita lang na ako ay naniniwala o nananampalataya sa Diyos. Kundi po yung pananampalataya na yan ay sinamahan po ng gawa. So hindi lamang salita, kundi pananampalataya na meron pong gawa. At yan po ang hinahanap po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po't nakapakinig na po tayo ng mga salita po ng Diyos, na kailangan po ang ating pananampalataya ay hindi po yung ini-express lang natin sa ating mga bibig, kundi kailangan din po na sumunod po tayo o meron pong gawa na kasama yung ating pananampalataya. Ano? So, ito pong karaniwan lang po yan. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Ano? At tingnan po natin sa verse 3, sunod po natin. Dahil sa pananampalataya, again, tingnan po natin na habang binabasa po natin ito, lagi po niyang sinasabi ang dahilan. Na ang dahilan po ng lahat kung bakit po nagagawa ng isang mananampalataya ang bagay, ay meron siyang pananampalataya. So ito po ang dahilan, ito po ang rason. Yan, dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Totoo po ito mga kapatid. Kasi kung babasahin po natin ang beginning po, ang umpisa po ng paglikha po ng Diyos ng langit at lupa at lahat ng bagay, kasama rin po tayo mga kapatid, ay dahil po sa pagbigkas po ng ating Panginoon. Mula po sa kanyang mga bibig ay binikap po niya, sinabi po niya na magkaroon ng langit at lupa at nagkaroon po. So makapangyarihan po ang salita po ng Diyos. Sabi niya, kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. So noong unang panahon, wala pa pong langit, wala pa pong lupa, wala pong mga punong kahoy, wala pong mga hayop, wala pong mga isda, o anumang mga bagay. Pero nung binigkas po ng Panginoon, nagsalita po ang Diyos, yung mga bagay na hindi po nakikita ay lumabas po at nagkaroon na po ng langit at lupa. So ganyan po kamakapangyarihan po ang salita po ng ating Panginoon.
Now, tingnan po natin itong mga katangian, yung mga karakter po ng pananampalataya at ng totoong mananampalataya. So let us be specific po mga kapatid. Kailangan po maging specific po tayo. Ano ba yung pananampalataya po na nasa atin? Tingnan nga po natin mga kapatid kung meron po tayo nito. Itong mga example na sinulat po dito sa Biblia. Ang una pong katangian ng totoong mananampalataya, number 1, ang totoong mananampalataya ay nag-aalay ng wastong alay. Take note po, wastong alay po mga kapatid. Hindi po basta-basta pag-aalay lang. Ano? Okay, basahin po natin, kapatid, pag-ibalik. Yan. Verse 4 sabi niya, dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel. So siya po ang unang halimbawa po natin dito, si Abel. Nag-alay si Abel ng mas mabuting handog. Take note dyan po mga kapatid, mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. So tingnan niyo po mga kapatid, dahil po sa taglay na pananampalataya po ni Abel, siya po ay naghandog po o nag-alay po ng wastong handog sa Panginoon. Ano po itong wastong handog po ng mabuting handog? Ito po yung wasto, ito po yung tama, yung kinalulugdan po ng Panginoon. Dahil alam niyo po mga kapatid, hindi po lahat ng pag-aalay o paghahandog o pagpupuri sa Diyos ay katanggap-tanggap po sa Kanya. Siyempre, mapili naman po ang Panginoon, hindi po siya basta-basta tumatanggap. Hindi po niya tinatanggap po ang abuloy po. Hindi po niya tinatanggap ang pagpupuri po na patay, yung wala sa puso. Kaya ito po mga kapatid, isa pong bagay na gusto rin po namin i-encourage po sa inyo na sa panahon po, sa oras po ng ating pagpupuri, yung pag-aawit po, pagsamba sa Panginoon ay huwag po tayo sanang mahiya na magpuri sa ating Panginoon. Amen? Kasi ito po ay kalakip po ng ating pananampalataya. Bakit po tayo nagtataas ng ating mga kamay? Bakit po tayo sumisigaw, umaawit, umapalakpak? Bakit po tayo tumatalon? Yan po lahat ay nakalagay po sa kasulatan, sa Biblia. Kaya huwag po tayong mahiya pagka sinabi po ng ating worship leader na tayong lahat ay tumayo, itaas natin ang ating mga kamay, sumayaw po tayo. Gawin po natin mga kapatid, dahil yan po ay pagpapakita po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kung po'y naniniwala na sa lahat po ng mga fellowship, hindi po nawawala po yung pagbibigay. Ngunit dito po hindi po natin ginagawa, pero sa mga gawain po mga kapatid, kung sakali man kung lumabas ka at punta ka po sa gawain, i-expect mo na mayroong pagbibigay. Pero dito po ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos, hindi lamang po sinasaklaw ng pagbibigay ng mga offerings po natin. Ito po ay holistic po siya. Oo, lahat po ng bagay. Ano po ang mga bagay po natin na pwede po natin ialay sa Diyos bilang pagpupuri po natin? Yan po. Kaya po tayo binigyan po ng lakas. Kaya binigyan po tayo ng mga kamay para ipalakpak, hindi po pangsuntok. Binigyan po tayo ng mga paa para sumayaw, hindi po sumipa, para tumalon para sa Panginoon. Kaya napakarami pong mga paraan para tayo po ay magpuri po sa ating Panginoon at magsamba sa ating Panginoon. At ang pagpupuri po sa Diyos, naway maintindihan po natin, sabi ko nga po na hindi po lahat ng pagsamba na ginagawa ng mga tao ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kailangan po ito ay maging wasto at kalugod-lugod po sa Kanya, kagaya po ng pag-aalay po ni Abel ng kanyang pagpupuri sa Diyos, na yung kanyang inialay sa Panginoon ay kinalugdan po ng Diyos, ngunit yung inialay po ng kanyang kapatid ay hindi po kinalugdan ng Diyos. Ano po ang dahilan? Dahil basta-basta lamang po niya kinuha kung ano ang gusto po niya. Now, sa ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos, there is no such thing na sinasabi pong
my way, o ito ang paraan ko ng pagpupuri. Wala pong ganun mga kapatid. Kundi ang sinusunod po natin ay yung God's way, yung paraan po ng Panginoon. At yan po yung mga nakasulat po sa aklat po ng Panginoon sa Biblia po, mga kapatid. So, kung noon nga po sa lumang tipan, nung unang panahon po, ang pag-aalay po nila sa Diyos bilang pagsamba sa Kanya, hindi po basta-basta. Meron pong instruction ng Panginoon na hindi niyo pwedeng ialay sa akin ang mga hayop na mayroong kapansanan. Halimbawa, bulag ang isang mata, o kaya pilay, o kaya putol ang buntot. Yun po ay hindi po kaaya-aya sa Panginoon. So kung i-translate po natin ngayon sa panahon po natin, ang ibig pong sabihin ng ating Diyos, kapag tayo po ay nagsasambat, nagpupuri sa Kanya, ibigay po natin ang ating buong buhay sa Kanya, mga kapatid. Kaya pati po yung simpleng pamamalakpak, yung simpleng pagsayaw po natin, pagtaas po natin ng ating kamay, na tayo nagpupuri ng buong puso, yan po ang kinalulugdan po ng ating Panginoon. Kaya yan po ang isa pong katangian ng taong totoong may mananampalataya. Siya po ay nag-aalay ng wastong alay o papuri po sa Diyos. Pangalawa po, ay example po natin dito ay si Enoch. Okay? Sa sumunod po na verse. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Grabe ano? So pwede po pala na dahil sa pananampalataya, ang isang tao ay hindi po mamamatay. Siya po ang isa pong example. Pero meron pong kaakibat po yan na responsibilidad. Kailangan pong kakitaan po tayo ng ganitong klase ng pananampalataya kung gusto po natin hindi makaranas po ng kamatayan. Pero tingnan nga po natin kung tayo po ay papasa po nito. Okay? Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay po niya. So ito po mga kapatid, example po natin dito si Enoch. Siya po ay nabuhay po ng 365 years. At hindi na po siya, sabi niya dyan, hindi na po siya nakita. Bakit? Dinala po siya ng Diyos. Ano po ang dahilan? Dahil siya po ay nanampalataya sa Diyos. At hindi lamang po yan. Kung babasahin po natin yan sa aklat po sa Genesis, makikita po natin dun po ang pagkalakhan po kung ano po ang dahilan na si Enoch po ay dinala o kinuha po ng Diyos na hindi na po niya naranasan ang mamatay sa pisikal. Unang-una po siya po ay lumakad kasama po ng Diyos. So ito po yung pangalawang katangian po ng pananampalataya at totoong mananampalataya. Yun pong lumalakad kasama ng Diyos. Hallelujah! So si Enoch po, sa buong buhay po niya na namuhay ng 365 years, hindi po nag-iba ang kanyang confession. Kumbaga kung ano po yung natutunan po niya sa Diyos ay pinanghawakan po niya. Pinanghawakan po niya yung kanyang pananampalataya hanggang sa siya po ay kunin po ng Diyos. Hindi rin po nagbago ang kanyang commitment. Na hindi po kagaya ng maraming Kristiyano po ngayon. Minsan po, pabago-bago po yung ating commitment. Pabago-bago po yung ating confession. Minsan, tayo po ay nananalangin, ang ganda po ng pananampalataya natin, ang lakas ng pananampalataya natin. Pero kapag tayo po ay nasusubok, nag-iiba po yung confession po natin. Pero ito pong si Enoch, mga kapatid, nabuhay po siya, na lumakad po sa nakasama ng Diyos. At siya po ay nabuhay sa pananampalataya, nanindigan po siya. Amen? At masasabi po natin na ang paglakad po niya sa Panginoon ay naging priority po niya ang Diyos. Amen? Lagi po siyang nasa presensya ng Panginoon at nagpapagabay sa presensya po ng ating Panginoon. So yan po ang pangalawa pong katangian po ng totoong mananampalataya. Lumalakad po nakasama ng Diyos. Amen? Nawa po mga kapatid, ito po ay magsilbing aral po sa atin po ngayon na kung ngayon lang po natin napapakinggan na tayo po ay napasok po dyan sa loob
ngayon na po natin napapakinggan ang mga ito. Mapalad po tayo at ito po ang pagkakataon para umpisan na po natin lumakad po na kasama po natin ang Panginoon. At ang pangatlo pong katangian po dito ng panampalataya at totoong mananampalataya, basahin po natin yan. Sa verse 6 sabi niya, tumalon po tayo muna kapatid sa verse 7. Balikan po natin yan. Yan ang panghuli po natin. Yan. Sa verse 7 sabi niya, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Look at that. Ito po, pinakinggan po ni Noe yung tinig po ng Diyos na nagbabala po sa kanya na kahit hindi po niya nakita. Sabi pa niya, kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid po ng Diyos. Ano po itong pangatlo na katangian po ng isang totoong mananampalataya? Ito po ay yung nakikinig at sumusunod sa utos ng Diyos. Kagaya po ni Noah, bilang halimbawa po dyan sa atin niya, napakinggan niya ang babala, napakinggan niya ang utos po ng Diyos. Kaya gumawa po siya ng barko, kasi inutusan po siya ng Panginoon. So tingnan niyo po, ito po yung pagpapatunay na si Noe ay meron po siyang pananampalataya na kahit hindi pa po niya nakikita yung flood, yung baha na paparating na isinabi ng Diyos, ay nagtiwala siya dahil sinabi po ng Diyos. Kaya yan po ang isa pong katangian na gusto pong makita po sa atin mga kapatid, na kapag tayo nakapakinig po ng kanyang mga salita, huwag po natin kakalimutan na isagawa at isapamuhay rin po ang mga ito. Hindi pa po tayo ganap, hindi pa po tayo perfecto, pero ang salita po ng Diyos na siya pong napapakinggan po natin ay gagabayan at tutulong po sa atin para magampanan po natin o may katuparan po natin ang mga sinasabi po ng Diyos. So maging halimbawa po nawa sa atin si Noah, nasabi niya, noong kanyang kapanahunan, alam niyo po, dahil po sa kanyang ginawa, niligtas po niya ang kanyang pamilya. So ang pananampalataya rin po, pala mga kapatid, ay susi po ng ating kaligtasan. Kaligtasan po sa mga gawain ng kasamaan. Kaligtasan po sa maaaring paparating po na paghuhukom po ng ating Panginoon. So wag po natin isantabi po ito at maliitin itong bagay po na ito. Nakita po natin na dahil po sa pagsunod po ni Noe sa sinabi po ng Diyos, ay iniligtas po niya ang kanyang buong sambahayan. Ngunit alam niyo po lahat po ng mga tao sa kanyang kapaligiran na hindi po nakinig sa babala, na hindi po sumunod sa sinasabi po ng Diyos. Lahat po sila noong panahon ay namatay. So malaki pong pagsisisi po sa kanila. Sana kung nung pinakinggan po nila ang salita po ng Diyos ay naniwala sila ng palataya at sumunod na lamang po ng sumunod. Malamang meron po sa kanila ang naligtas din. Pero sa kasamaang palad at nakakalungkot, marami po sa kanila, sa buong daigdig po, nilunod po ng baha at walo lamang po ang naligtas. Ano po ang dahilan? Dahil po sa totoong pananampalataya nila sa Panginoon. Sa panahon po na ito mga kapatid, tayo po'y nabubuhay sa mga huling sandali po, huling yugto po ng panahon. Marami pong mga bagay na nangyayari, malamang hindi po kayo updated po sa mga nangyayari po ngayon mga kapatid. Ang dami-dami po mga nangyayari mga bagay dito sa mundo ngayon. Ang kaguluhan po ay lumalala. Nag-aaway-away po ang mga bansa. At malamang sa malamang talagang palapit na ng palapit ang pagdating po ng ating Panginoon. At dito po namin makikita, masasaksihan mga kapatid, na ang tunay, ang mga taong may tunay lamang po na pananampalataya sa Kanya, ang tanging may dahilan o rason para sila po ay maligtas. Naway matulad po tayo sa kanila mga kapatid, itong mga ninuno po natin na nampalataya ng totoo at isinabuhay, talagang sumunod po sa Panginoon, sakayin po sa kanilang mga napakinggan na iniutos po ng Diyos. Dahil, muli po tayo sa verse 6, ito po ang panghuli po natin,
Dahil sabi niya, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. In short po mga kapatid, hindi maliligtas ang taong walang paniniwala pananampalataya sa Panginoon. Dahil hindi po siya naniniwala, hindi rin po siya kalulugdan ng Panginoon at hindi siya welcome sa langit. Amen? Maliwanag po yun? Simple lamang kung pangunawa po yun. So kung walang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya ay may gawa, hindi lang po sa salita. Okay? Dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So, na-explain naman na po siguro yan mga kapatid. Ang lumalapit po sa Kanya ay dapat, kailangan maniwalang may Diyos. At totoo nga po na kahit hindi po natin nakita ang Diyos, naniniwala po tayo na siya po ang may lalang po ng lahat, siya po ang may kontrol po ng lahat, at siya po ang nagbigay ng buhay po sa ating lahat. At ang lahat po ng mga may pananampalataya at totoong susunod po sa Kanya, sabi niya dyan, meron pong nag-aantay na gantimpala para sa kanila. Pagpalain po tayo mga kapatid, naway lahat po ng mga gantimpala na yan, inihanda po ng Diyos para sa atin, ay matanggap po nawa nating lahat. Kaya paigtingin po natin, palalimin po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.